Basics and Group Dynamics is about silent sermons. So, gusto ko yung silent sana. Walang may lalabas na ingay sa mga bunganga. Gusto ko sana. Pero makikita ko pa rin kung sino ang maingay na grupo. Okay, mag-start na tayo ha. Hawakan niyo lang yung papel niyo. Silent sermons. For most people, speech becomes a very important component of life. Most of the time, when we, as human beings, communicate, we do it verbally. The crucial role that spoken and written words play in our interpersonal relation will never be underestimated. So, di ba, kung sa communication, di ba napaka-importante yung verbal. So, we use our words through our mouth. So, may sounds talaga siya. Tapos, alam nyo ba na, di ba, through our words, tapos yung mga salita na nanggagaling sa mga bunganga natin, kung minsan na maganda, or kung minsan nakakasakit, or kung minsan mayroon tayong nakakaaway dahil sa mga salita na lumalabas sa bunganga natin. Di ba mayroong namatay lang, na marami tayong nababalita because of the speaking the truth or from his words. Di ba may nasasaktan or hindi nila matanggap yung mga katotohanan, pinapatay sila or gina-persecute sila. So, ang gusto kong i-point dito sa message is, kanang pwede natin palang, ang message hindi lang pala pwedeng verbal. Di ba? Pwede natin silent message, silent sermon. Parang, pwede tayong maging silent ministry. Di ba, na ano yung sa ano ko, sa vlog ko, yun ang gina-impose ko kasi tayo parang worry tayo na, hindi tayo makaka-sermon dyan sa labas kasi mahiya tayong magsalita. Ay, hindi naman natin, hindi talaga natin, kahit na anong pilit natin, hindi talaga natin ma-occupy yung mga tao dyan sa labas. Alam mo, mag-focus lang tayo kung saan tayo, ang environment lang natin. Kahit nga siguro yung prayer natin, hindi natin kaya, di ba? Hindi natin kaya silang sabihan. Kasi meron ako narinig na mahirap kasi hindi naniniwala. So, what we do? Through our action. Action, right? Hindi naman kailangan na magsabi ka na, ganito, merong may God. Makikita yan nila sa galaw mo. Makikita nila kung ano ang ways mo. Kung ano ang klase na tao ka. Tapos kung kunyari, may mga arguments o pinagalitan ka ng amo mo, kailangan ba nating sumagot? Diba? Kasi kung minsan, may mga sagot din na parang hindi tama sa atin, pero parang pangit sa kanila kasi kung minsan ang respeto. So kung minsan, pwede na lang tayo manahimik. Tapos sila nang ma-realize na, ay, mabuti siyang tao kasi hindi na siya sumasagot sa kuan. Kung minsan kasi yung acceptance na lang ba, humbleness, parang ganon. So, gusto kong i-point na yung silent ministry is effective pala siya. Effective din siya. Hindi lang, nag-research din ako na about this silent ministry na kailangan din pala natin siyang i-impose. Hindi lang pwedeng salita-salita lang. At kung minsan, yung mga salita, kung minsan mayroon na tayong mga debate, na kung minsan hindi natin mapapanindigan, na kung minsan wala na din tayo, nawawala na din tayo yung hindi na natin nasusubaybayan ba, o wala na tayo sa tama, o minsan nakagamit na tayo ng mga words na hindi tama. So, there's a verse there in the Psalms 141 verse 3, O Lord, keep watch over the door of my lips, while Jesus warned that by your words you will be acquitted, or by your words you will be condemned in Matthew 12 verse 37. You see? Kung minsan kasi akala natin tama yung mga words na ginagamit natin, or kung minsan, as a human, parang tama tayo. Kasi kung minsan, di ba, kung nakakabigay tayo ng salita, kung minsan kasi with pride, yung ganon. So, mayroon akong example dito mayroon pa ng example ng 3 persons sa Bible na hindi sila na-recognize na mga nagbigay din sila ng ministry sa Bible, pero hindi lang nalalagay
hindi natin na parang na-recognize ba, parang hindi nabigyan ng importansya yung ginawa nila sa Bible. 3 tao ang na-search ko. So, however, silent preachers, important verbal communication. Let's point to the importance of the non-verbal ways in which God's message can be communicated, because silent ways of preaching have been often neglected in Christian and witness. So, ito yung 3. Magbigay ako ng 3 tao sa Bible na nag-minister sila silently. So, hindi din natin, ako mismo hindi ko din siya na-recognize na may nabigay pala siyang sa contribution, parang sa atin ba na naka-contribute din pala siya sa pag-minister sa atin. So, ang first dito is si Abel the shepherd. Diba si Abel yung anak ni Adam and Eve. Siya ang first na example na nag-minister siya silently. Diba? Wala man tayong narinig sa kanya kasi namatay man din siya kaagad. So, wala tayong narinig sa kanya kung ano ang parang mataas na contribution na nabigay niya para sa pag-minister. So, kasi, di ba, it's about yung sa jealousy ni Cain, about sa tawag nun, sa offer, mas ba tinanggap ng Panginoon yung offering niya, not because maganda yung offer niya. Kasi, kuwan pala yun, mas nababasa pala ng Panginoon yung heart mo while mag-offer ka kaysa sa bago niya tanggapin yung offering mo. So, yun ang sabi dito sa Genesis 4 verse 2 to 4. So, example din yan kasi si Abel din is, God looks as a human being to see what is in his heart. So, Abel's witness contains a powerful testimony that shows what God is like, yet according to the biblical record, his witnesses was delivered as a silent, noiseless, speechless manner. So, di ba? Kahit kayo hindi nyo din parang hindi na natin siya nabigyan ng importance na malaki pala yung na-contribute niya kahit sa konting panahon na nabuhay siya. Kasi, ang importance ng isa sa offering natin ba na kung mag-offer tayo, kung ano yung kagustuhan, kunyari nag-offer tayo, tama pala yung mag-offer ka na kahit na kunyari malaki yung offer mo tapos labag sa loob mo, huwag ka na lang magbigay kasi mas nababasa ng Panginoon kung anong nasa puso mo kaysa sa binigay mo. So, next is Joseph the carpenter. Joseph yung asawa ni Mary, tatay ni Jesus, earthly father ni Jesus. So, si Joseph naman, ang contribution na, di ba, hindi din siya parang hindi din siya sa Bible, na-recognize. So, tapos, ang contribution niya doon is, di ba, nung nilapitan siya ng angel, tapos may instruction si God, di ba, hindi siya nag-murmur? Parang, yes, parang ano niya na ba? Parang tugyan na sa Bisaya. Yung niya na yung life niya. Yung life niya na, sige, okay. Yung sinunod niya na lang kung ano ang sinabi ng Panginoon. Para sa mabigyan ng si Jesus. Tapos, yun si Joseph. Na makikita sa Matthew 1 verse 18 to 25, 2 to 13 to 15, and 19 to ang story niya, 19 to 21. So, it is the message that Joseph silently delivered through his actions were expressed in words. It would go something like this. We should trust God even when we do not fully understand His plans for us. Although we may not see the final outcome of our acts of faith, God's words assures that the Lord's plans for us are intended to give us hope and future. Jeremiah 29 verse 11. So, kahit hindi natin alam kung anong plano ng Panginoon sa atin, we should rely kung ang faith natin is strong lang talaga. Kasi alam naman natin na lahat ng plano ng Panginoon sa atin is mabuti. So the third one is Dorcas the seamstress. Seamstress yung mananahi. So, kuan pala siya, di ba hindi ko din ito narinig sa Bible yung yung story ni Dorcas. Dorcas,
The art of delivering silent sermon according to the Bible can mastered by both genders, pwede din pala sa babae, di ba dati lalaki lang. It was such a scripture known as Dorca or Tabitha. Her vocation was tailoring. So yet that it did prevent her from witnessing for the God. On the contrary, she used that type of work that glory for the Savior and for the blessing of others. So kahit na dati daw kuno, wala, parang hindi allowed ang mga babae, pero ang minister yun niya is through pagtahi, tapos ginabigay niya sa mga poor. So, yun ang ano niya. So, she was worthy disciples of Jesus, and her life was filled with acts and kindness. She knew who needed comfortable clothing and who needed sympathy, and she freely ministered to the poor and sorrowful. Her skillful fingers were more active than her tongue. Dorcas may never had the privilege of speaking from pulpit, but her way of witnessing was quieter than the sounds of our words. So in Proverbs 19 verse 17 says, "He who is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward him for what he has done." So dapat maging mabuti tayo sa mga mahihirap. So malaki pala yung reward sa atin ng Panginoon. So I need more silent preacher. What Abel the shepherd, Joseph the carpenter, Dorcas the seamstress, they learned in life how to witness for God without using words. So, tandaan natin Hana, hindi lang manggagaling sa bunganga natin kung para maka-deliver tayo ng message to others through our actions. Ano pa? Sa actions natin, na dapat magiging mabuti tayo, hindi lang sa Sabado na araw, kundi every week. So, wag na nating siguraduhin pa kung ano pa yung problemahin natin sa labas, kahit na doon na lang sa loob ng kinatrabahuan natin. Doon tayo mag-shine. Yung sabi nga ng isang Miss Universe na, go to the room that you are not belong. Doon ka mag-shine. Kasi hindi ka naman mag-shine doon sa nag-shine na di ba? Mas makikita ka sa lugar na madilim. So, doon ka mag-shine. So, very good talaga sila, hindi sila kumikibo. Silent. Follow the instructions. Wouldn't you say today that the world needs more such as silent sermons? Indeed, in this way, every believer can be a preacher of the good news of God's kingdom. I have met a great number of believers who witnessed for God in this way, day after day, but we need much greater number of such witnesses. In fact, all of us need a practice more silent preaching. Na-remember ko kanina yung message ni Cheryl na matagal pa palang matatapos ang kwan kasi mas marami pa ang nakakaalam ng katotohanan. So, kasi nga, di ba, nasabi na sa Bible na ang daming iha-harvest pero maliit lang ang harvester. So, siguro, kung minsan, hindi lang sa bunganga kung minsan hindi din nasushow. Kung minsan kasi, nasushow lang natin sa Sabado lang. Para napapakita lang natin na okay ka sa Sabado. Pero paglabas mo naman ng Sunday to Friday, ang pangit naman ang ugali mo doon sa labas. Hindi talaga rin makikita yung life mo. Hindi talaga makikita, stay yan. Simba lang naman yan siya ng Sabado. So, kaya tayo nagtataka din, no, di ba? Alam natin lahat about what is truth. Pero sa action natin hindi nakikita. So, yun din. So, kaya nagtataka tayo na bakit ang tagal na ma-spread ng news. Because in such a way na in our action, hindi din natin na ipapakita. So, punta tayo sa group dynamics. Sa group dynamics, di ba may mga papel kayong hinahawakan? Gusto ko na yung mga papel na yan, may instruction ako dito na sasabihin kung anuhin nyo yan. Tapos, walang words, walang salita na kung paano nyo gagawin kung i-instruct sa inyo. Walang, kunyari, dito ka, alika dito, ganon. Walang words.
It's depend kung sino yung leader, kung anuhin ninyo na style, na may malalabas na words na galing sa bunganga ninyo. Kasi nga, di ba, silent ministry tayo ngayon. So, gagamitin natin kasi walang salita para malalaman natin kung effective talaga ang silent ministry. Di ba may ano dyan? Anong nasa papel ninyo? Books or the Bible. Hindi yan siya lahat ng books na sulat ko ha. Kasi di ba 66 marami siya. So maliit lang naman tayo. Kaya nga ibinilang ko. So instruction number 1. Arrange. Yes. Arrange the book. Arrange the book From Genesis. from Genesis to Revelation. Hindi yan siya kumpleto, pero i-arrange nyo siya kung sino ang mauuna sa kanila. No words, no shouting, halika dito, ganun. Dapat, walang salita na na maririnig. So, timer? Oh, timer. 1 minute, okay na? 2. Sige, 2. Oh, wait ha, mag-start pa. Mag-start pa si Ken. 2 minutes ha. Mag-start pa si Ken ha ng timer. Okay, starts now. Din ako nibutang dire. Ayaw, parang ako. No-talk man. No-talk ka mo eh. Kaya nga. Group 1. Sisama nilagay lang natin sa floor. Group 2. Group 1, Group 2. Okay, sa floor. Pwede kaya ako. Group 1. Group 1. Group 2. Start now. Dikit-dikit mo. Interchange. Last 1 minute. Last 1 minute. No talking. Last 30 seconds. Seconds. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Time's up. Okay. Time's up. Time's up. Time's up. Don't touch. No touching. No cheating. Time's up. Dito, una kong i-check kasi nag-ano pa rin sila ha. Okay na yun. Okay na, okay na. Okay na yun. Time's up. Ay. Okay na yun. Saan ang Genesis dito? Wala daw. Wala man naibigay. Wala dapat. Hindi nga kompleto eh. Walang Leviticus. Walang Leviticus eh. Hindi, kung ano lang daw yung nagsunod. Oo, kaya nga. Kaya sinasagot natin.
Ilan yan? Ilang papel nyo? 17. 17? 17. May Genesis yan eh. Wala man ako may sodom eh. Andun sa kabila yung Genesis. Baka andun sa kabila. Baka nag-CR kasi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 18 tayo. Wala. Sa Genesis, ang tago. Nagtago siya. Sa dos, sa Benjamin. Exodus. Tulog na lang siya. Ang Job, ang hindi. Job, bakit walang Job sa Bible ko? Mali na. Esther, Job, Tama. Isaiah, Jeremiah, Ecclesiastes. Ezekiel ang next. Mali. Wala namang Diyos. Exodus, Deuteronomy, Ezra, Esther, Job, Ecclesiastes, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Brejo na naman. Hosea, Habakuk, Panay, Hagay, Karaya, Matay. oo, Habakuk, Panay, Hosea, Hagay. Habakuk, Hagay, O, tapos, New Testament, Galatians, Ephesians, Colossians. panalo sila. Yes. So, panalo yung group na ito. Magikuha pa, kasi may isa pa. So, bigyan natin ng chance ang isang grupo. Sige. Next instruction is kunin nyo lahat. Na ano na kayo? Discourage na. Bigyan mo nga kayo ng chance. Kayo na grupo. Hindi naman actually. Relax. Parang personal. So, dito nyo ilagay para makita din nila. Next is instruction. Arrange it alphabetically. Timer muna. Timer muna. Wait lang, wait lang. Timer muna. Dito na, dito na. Para makita. Wait lang. Wait lang. Timer starts now. Disqualified ang may sounds ha. One minute and 30 seconds. Oh, ihinto mo na. One minute. Lahat na yan ha, from old to new. Time. Tapos na sila. 45 seconds. Stop na timer. Wala pa, pero wala pa. 20 seconds. I-ano mo lang. Manalo sila. Tsaka tama dito. Sila manalo pa sila. Madali na kayo, tapos na. Makakanta tayo. Ginagol check. 10 seconds.
wrong na kayo dito, oh. Ephesians and Ecclesiastes, di ba? Una ang C kaysa sa P. Wrong siya. Ephesians. Ecclesiastes. Si, asa yung una? Si o patient? C. Nauna mong pili ha? Nauna yung P. Ano sa mga pili una? Ayun lagi pagdali lagi. Daniel, Deuteronomy, Ecclesiastes, Ephesians, Esther, Exodus, Ezekiel, Ezra, Galatians, Genesis, Habakkuk, Haggai, Hebrews, Hosea, Isaiah, James, Jeremiah, and Job. Very good. So, panalo talaga tong grupo na to. Gusto lang namin masaya sila. We don't make it a big deal. So, di ba, Hindi kami nakatawa kasi silent ka eh. kasi di ba, discuss natin yung naglilaro tayo dito ng birthday game. Yes. Napakaingay na. Sige, Yes. no. So, Silence din. sino yung napilit yung leader dito? Sino ba talaga? Ha? Sino? Isa lang. Jonah or si? Lahat mga kami. Hindi leader nga, isa lang. Representative. Sheila. Sheila, ikaw daw Sheila. Ano ang pwede pakisabi ng advantage na yung silent na style ng pag-ministry ba? Katulad yan, ano ang advantage na nakikita mo sa game kanina na ano mo ba na tahimik lang siya na walang anong advantage na hindi ginagamit yung mga Ang ano lang is, pag silent, everyone mag-o-observe. Everyone will help. Kasi pag maraming nagsasalita, maguguluhan. Tapos di ba usually pag nag-game tayo, tapos ang daming ano ba gagawin? Tapos mga babae pa. So, mas maganda pala pag women's ministry, silent ministry. Especially pag mga babae. So, yun po ang na-observe ko. I'm sure ang mga kagrupo din namin may na-observe. Pero, so far, yun yung tumatak sa akin na pag silent, everyone is helping, observing. So, nag-check. So, very peaceful and faster siya kasi parang hindi siya panic, oo. Utak ang gumagana kasi minsan sa babae ang gumagana. Ngayon, utak ang gumagana. Oh, yes po, ate. Saka pwede naman pala natin gawin. Oh, at pwede palang gawin kasi akala natin dapat talaga magsalita ang akala kasi natin dapat may instruction na very mag-voice out para magawa natin, pero hindi pala. Hindi lang pala pwede pwede din pala na quiet lang. Nagawa ko pa ng perfect. thank you sa message. Ito na yung dito. Try natin sa inspiration. So, ito Cheryl, malakas. Talo kayo. Okay na? Okay, now, joke lang. Of course, alam naman natin talaga na ma-opinion talaga tayo, mga Pilipino ba? Diba? Kahit sa mga grupo natin, sa mga singing group na hindi natin alam kung sinong conductor at saka sinong conductress dito. Kasi pag panahon na may mali gani, ang daming opinion talaga. Hindi ko alam saan ba ako titingin, ganon, dito ba, ganon ba, ganon. So, discipline. Discipline lang kung kailan natin ibubuka yung bunganga natin. Ganon yun. Okay? Minsan kasi nadadala lang tayo sa ating mga emotions. Hindi natin alam na akala natin sila lang ang mali, tayo hindi. Consideration pa din. Ganon din.
Minsan, oo, may mga silent moves na tayo minsan, pero nakakasakit kagaya ng basketball, di ba? Pag hawak ng bola, ganun agad, di ba? Parang masakit pa rin. Pero ganito na lang, be careful sa sarili natin. Tingnan natin ang sarili natin, hindi yung iba na lang, ganun na lang. Sa grupo naman namin, pasalamat naman kami kasi akala namin ni Gina, kasi mga sekretarya. Mga sekretaryan kaming dalawa, ito, okay, nagka-go kami kaagad ba? Pero nagtaka kami sa at sa kape, bakit na transfer yon? Siguro may ghost project din doon. Binigyan lang kayo ng chance talaga. Because we love you so much. We love you so much. Ganyan lang talaga ang buhay. Huwag niyo dibdibin. Pag matalo tayo, it's okay. No, as long as na ginawa natin ng fairly ba? Hindi yung talagang habulin mo, tapos na yung parang hinahabol mo na talagang gusto mong manalo. Huwag ganun. Mas lalo yung mas nakakabigat sa puso natin. Di ba? Kaya be careful sa mga bunganga natin. Wala daw yung Ken, walang bone. May bone, pero sikreto lang na bone yan. May bone, di ba? Pero yan ang pinaka, two-edged sword daw yan. Kaya sa grupo kasi minsan, ang dami ko nang nasalihan na grupo, hindi lang dito, ang dami-dami na talaga sa grupo, nagkakahiwalay dahil po sa bunganga. Dahil po sa bunganga natin. Kaya be careful na lang, huwag natin itingnan yung iba. Huwag natin tingnan yung iba. Tingnan natin ang sarili natin. Kasi walang perfecto sa mundo. Iyon lang. So, thank you masyado sa cooperation ninyo, no, na nag-follow talaga kami sa instruction. Tapos, yung parang na-feel ko din ba na parang ang laro na ito is pwede pala tayong maging kung sa kuan pa ba yung ang pagsimba is pwede din siya na hindi maingay, yung akala natin dati na boring kung walang So, mas effective pa pala siya kaysa sa yung mas maingay. Sinabi nga ni Ellen G. White dito sa Child Guidance, page 551, to be silent is the strongest rebuke that you can give to one who is speaking harsh, discourteous words. Do you keep perfectly silent? Often silence is eloquence. Happy Sabbath. Amen.